Hello guys, to all my FB followers, thank you so much for watching, liking, commenting, and sharing all my previous vlogs. Shout out to all young engineers. This video is for you. I'm going to teach you how to use properly these three very important instruments that is being used by an electrical officer on ship in his daily life. These instruments have different functions. Each function I'm going to show you in this video. Okay, let's start with the multimeter. So this is the multimeter. Unang function na gagawin natin ay kukuha tayo ng voltahe sa mga outlet, alternating current outlet. So para makakuha tayo ng voltahe ay kailangan mo i-select sa symbol na to. At makikita nyo dito na naka AC siya, which means naka alternating current mode kayo para sa pagkuha ng voltahe. So yun ang tama. And then ang dalawang probe na to, pupunta nyo lang dito sa butas. Yan. Nakita nyo. At nakita nyo dito, ang voltahe niya is 220. So, tama yan. Dito naman tayo ngayon sa pagkuha ng voltahe sa isang DC, direct current. So, I have an example here. Ay ang battery na to. Okay? Sa puntong ito, ang positive at saka negative probe dapat laging itutugma ninyo kung saan yung positive dito, ito, kulay pula, at kung ano ang negative, kulay itim. Papakita ko sa inyo kung anong magiging output dito. Sige, gawin natin. So, negative, positive probe for the red one, negative probe for the black one. So, nakikita nyo ilan? 16.21. Tatanggalin ko, babaliktarin ko. 16.21 pa rin siya, pero makikita nyo, meron ng negative sign dito. Yan. Ang ibig sabihin yan is yung probe, yung pagkakalagay nyo ng probe, etong dalawa, is hindi na sa tamang lugar. Dito muna tayo sa resistance. Ang resistance naman at ang instrument natin, nag-i-inject ito ng katiting or small amount of current sa isang electrical component at kukuhain niya yung voltage drop at ang ma-measure niya doon, i-analyze ng instrument natin at ang makukuha niya, yun ang tinatawag na resistance niya. So, I have an example here, a resistor. Itetest natin ngayon. Ito naman, kapag resistor lang naman ang ating tinetest, hindi mo na kailangan i-consider ang polarity. Kahit magkabaliktad na siya. Kahit anong side siya, no? So, you will see, ilan? Meron tayong 9.82 kilo ohms. So, yung 9.82 kilo ohms, yan ang na-measure niyang resistance ng resistor na to. At gaya nga ng sabi ko, hindi mo na kailangan i-consider ang polarity ng ating tester kasi kahit baliktarin mo yan, same pa rin ang makukuha mong value. 9.81 kilo ohms. Again, babaliktarin ko siya. Same pa rin. So, kapag ohm lang naman ang ating sinusukat, di mo na kailangan to. Baliktarin man, pula man, o sa kaliwa, sa kanan, parehas lang yon. So, tapos na tayo sa resistance checking. Ano naman isusunod natin? Pwede tayong, dito muna tayo sa continuity. Ang continuity naman, sinusukat nito yung complete path ng isang conductor. Ngayon, ito ang gagawin nating example. Makikita nyo dito, ang kulay itim na to, magkadugtong yan hanggang papunta dito sa dulo na to. So, sabi nga natin, kinukuha niya yung complete path na dadaanan ng kuryente. So, kapag tayo ay nasa continuity checking, ang probe natin ay uli, kahit magkabaliktad man yan, walang problema. So, sige, sukatin natin. Isa dito,
at isa dito sa itim. Ngayon, narinig nyo siya? Tumunog siya. Ibig sabihin, ang conductor natin ay mayroong complete path. Ngayon, ang gagawin ko, puputulin ko ang koneksyon, isang koneksyon para ang path ay hindi maging continue. Titingnan mo kung anong mangyayari dito pag pinutol ko. Tingnan nyo maigi. Nawala siya. Kasi, ang kulay itim nating cable, papunta siya dito, papunta doon. Ang path na niya ngayon ay open na, hindi na continue. Kaya siya tinawag na continuity kasi para nga ma-measure mo kung ano yung path o yung conductor have a complete path para sa kuryente na dadaloy. Yan, banalik ko na siya. Subukan naman natin doon sa kulay blue. Tingnan nga natin kung may complete path siya. Oh, ano ngayon ang nangyari? So, the meter indicates that the cable have a complete path. Subukan naman natin sa mga iba't ibang component. Ito naman ay fuse. Tingnan naman natin siya. Ang continuity nito sa dulo hanggang dulo sa magkabilang dulo. So subukan natin. So muli, nakaset up tayo sa continuity. Ito ang fuse natin. Ang probe natin. Ngayon, sa continuity, gaya ng sinabi ko, pwede mo siyang baliktarin. Pwede mo siyang baliktarin. At ito rin naman ay isang fuse. Subukan natin. Wow! At ito naman, toggle switch. Tingnan natin kung ang point nito sa point na to ay magkakaroon ng close at opening kapag trigger natin tong part na to. Titignan natin kung ang point na to ay magkakaroon ng complete path kapag pinapalitan natin ang position nito. So let's see. So sa ngayon, tumunog siya. Sa puntong ito, kapag ito ay nasa position ng on, meron kang complete path. Pag pinosisyon mo naman sa off, gaya ng nakikita nyo, magkakaroon ka ng open path. Tingnan naman natin ang paggamit ng symbol na to at ang pipiliin natin ay capacitor sa pagtesting ng capacitor. Para mapalitan yan, makikita mo ngayon DC pa siya. So para mapalitan natin ng capacitor, kailangan mong pindutin to. Yan. Nasa microfarad ka na. Ibig sabihin, ready ka na para kumuha ng reading ng isang capacitor. Meron akong capacitor dito. Yan. Subukan ko ha. Tingnan natin kung ilan ang reading na makukuha niya. Ang capacitor ay meron siyang terminal na dalawang point. Ang na-reading niya ay 45.8 microfarad. So titingnan natin kung anong value ng capacitor. Ang sabi niya dito 47 microfarad.